New adventures. Guyod-guyod pa kami hanggang ngayon ng luggage. Waiting kami for taxi. Friend of my husband. Hey. Take care. Yay. And soon. Ses. See you soon. Ses. Ses, you're learning already Norwegian, Ses. Kalimera. So guys, good morning. So kaalis lang ng asawa ko, guys. Nagbiyahe na siya papuntang Norway. So, anong oras na ba ngayon? Let's check nga. Ayan! Mga lobat man yung phone ko. Nasa isa kong phone. So, 10:43 na guys. Tapos, mga, ano yun 5:30 yun umalis. So, mga 6 hours yung biyahe papuntang Oslo. So, biyahe na kami. Tapos, susunod ako after 5 days. Yan. So, inom muna tayo guys. Yan. Kefir. Favorite ko to guys. So, tapos na ako mag-breakfast. Pagising ko, natulog kasi ako after niyang umalis. Tapos, nag-breakfast na ako. So, magliligpit kasi ako. Ang gulo ng bahay. Lagi magulo yung bahay guys kasi nag-i-impake nga kami. So, dito naman kami nag-impake. So, inuupahan ako ng asawa ko ng small room. So, papakita ko sa inyo sa mamaya pag malinis na syempre. Ayaw ko ipakita sa inyo na madumi. So, yun nga. Tatry namin mag-move ng Norway. Kasi, syempre kasi may goal kami. So, sana maging masaya kami doon. Kasi masaya naman dito sa Greece. Yun lang. Ako kasi may problem ako sa pag-work sa island. Yung weather. Ayaw maniwala ng asawa ko. Ang problema ko is weather. is weather. Ayaw nalbalabas sa pagkawaray ko. Weather. Kasi nga, tawag to, pag na-expose ako sa sun, kasi isa yun sa nagtitrigger sa, psoriasis. Actually, di ko alam kung, eczema na may halong psoriasis. Kasi para siyang hawig din ng eczema. Pero, di ba, yung eczema naman, napunta na tayo sa mga medical issues. So, ibang vlog naman yun. So, wag na natin. Basta yun, nagtitrigger yung sakit ko. So, may sakit ako. Kaya kung napapansin nyo, nagsiswell yung aking face. Ayan, nagmukha na akong Chinese na hindi ko maintindihan. Di ba, para akong Chinese? Hello. Mukha akong Chinese. Nagpipinkish siya, guys. Pero, hindi siya natural. Di ba? Sana man lang natural yung pagka-pinkish. Tapos, nagre-wrinkles yung aking leeg. Ayan, parang akong, nagmumukha akong matanda, guys. Ganon yung may sakit na psoriasis. So, sa face ko siya nag-trigger ngayon. Minsan, sa kamay, may mga, tama na nga kasi nade-drain na ako sa sakit ko. So, ayoko na munang pag-usapan. So, dun tayo sa pag-move namin sa Norway. So, nag-decide nga kami, mag-move ng Norway. Nag-work kami sa island, sa Kos Island. Tapos, parang yung napuntahan naming hotel, siguro sa ibang tao is, swerte sila doon na napunta. Siguro hindi lang kami, hindi namin na-experience yung mga na-experience namin sa hotel na yun. Pero, thankful pa din kami, syempre. Syempre, sumasahod kami doon. Pero yung environment kasi, hindi para sa amin. So, parang iba para sa amin. Comparing, siguro sa iba, okay sa kanila, sa amin hindi. So, ganun lang. Ayoko nang i-elaborate kasi thankful pa din naman kami kasi naging part kami ng hotel na yon, which is yung kasi mahirap kasi pasukin yung na yun. Parang feeling ko, ilang beses na kami nag-a-apply doon. Tapos, na-hire kami. Parang feeling namin, wow. Pero hindi pala. Hindi ganun yung, namin, expectation versus reality. Char. So, ayun lang. Ano pa ba? Yun lang. So, itutour ko kayo
dito sa bahay na to. Na cute naman siya. Pang ano lang to, pang 2 tao or pang 1 tao. So, nirent namin to sa Airbnb. So, mababa na to. So, for 20 days na for 1 month actually yung na-rent na asawa ko. Pero napaaga akong aalis dito kasi nga akala namin is kukuha pa ako ng family visa kasi nga yung card ko is expired. 'Di ba pag expired yung card, yung residence card dito sa Greece, hindi ka pwedeng mag-travel sa ibang Schengen country. Only to Philippines, only sa origin na country. So, pero nung nagpunta kami doon, nagpunta kami doon sa Norway Embassy. Tapos nakita nila na may residence card na rin ako. Pero residence card na yun, pero temporary lang kasi nag-work na nga kami before in Norway sa mountain. So, pagkakita niyang yun, sabi niya pwede akong mag-travel. Sana man lang, sinabi niya na maaga pa lang. So, in-explain naman, nung nag-email yung asawa ko, in-explain naman na yung asawa ko is expired yung residence card. So, gusto ko mag-travel kami. Kasi nga yung haka-haka na yan, kaya mag-search ng maigi kasi yung mga haka-haka na yan is, yun, lalong napapahamak, you know. So, nung hindi nga daw ako makaka-travel, yun yung search namin. So, sabi ng asawa ko, may way naman para makuha niya ako. Wait lang May way naman para makuha niya ako. Kasi nga, European citizen yung asawa ko. So, kasal ako sa EU. Pwede niya akong i-invite. So, kailangan nila mag-release ng family visa. Pero ang nangyari, dahil nga yung last na work ko, binigyan na nila ako ng D number. So, meron na akong residence card. Nung nakita niya yon, sabi niya, bakit daw kami nandoon? Pwede naman pala kami mag-travel. Kaso nakakuha na ng asawa ko ng Airbnb. Tapos, nakakuha na rin siya ng ticket na para lang sa kanya. Tapos yung mga expenses namin pag move dito sa Athens, yung mga taxi namin, guys, nasa 1,000 din ang nagastos namin. So, trinay pag after namin dun sa Norway Embassy, trinay namin mag-book ng ticket kasi nga gusto ng asawa ko, sabay kami na magpunta ng Norway. Ayaw niya mag-isa. So, pagdating, wala na kaming mahanap na book na pwede kaming together. So, puno na. So, ayun, kaya susunod ako na lang ng after 5 days. So, ganun ang nangyari, guys. Ganun ang nangyari sa isang pagkakamali na hindi nabasa. Pero lahat ng email namin is maliwanag. Ang pagkakamali lang namin, hindi namin binigyan ng screenshot ng residence card ko, yung sa Norway Embassy para na-clear. Siguro sa sobrang busy nila, hindi na nila binasa ng maayos yung email. So, ganun na lang. So, ayun. Ganun ang nangyari. So, mag-stay ako ng 5 days dito. Ang flight ko is 19 yung flight ko. So, yun. Ayan. Yun lang. Pinaano ko lang sa inyo. So, ngayon maglilinis ako kasi paparating yung aking kapatid.